Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. At dito gabi pa. Ah, Yan ang Panginoon at this the first time na ako po ay bahagi ng salita ng Panginoon out of the country. At hayaan niyo po na maibahagi ko ito patungkol sa the light of the world, which is Jesus Christ. No? At aking babahagi po ay sa John 8:12, verse 12 lang po. No? At napapansin niyo siguro napakaliwanag ng mukha ko sapagkat nandito kami ngayon sa park sa Japan. At itong lugar na ito ay napakatahimik. At pagdating ng hating gabi na or maggagabi, tatakip silim, halos wala ng tao dito. Nasa loob na ng kanilang mga bahay. At ito ay ang lugar po namin ay lugar ng mga senior citizen. Danchi ang tawag. So, para itong mga maraming building. At ito ay nilaan para sa mga matatanda ng mga Hapon. So, napakagandang lugar, napakalinis, napaka-organized. Subalit, pagdating ng gabi, nakalulungkot. Parang alungkot-lungkot. No? At trabaho, ang gawa kasi nila dito pagka tapos ng trabaho, pahinga, then tulog, then kinabukasan ulit trabaho. So yun yung principle ng Hapon. Work, and work. So magandang prinsipyo, pero mahirap naman kung puro work, wala naman panahon sa Panginoon, no? Yan ang kulang dito. Magamat mayamang bansa, pero mahirap sa aspeto ng spiritual. So ganun pa man, dalhin ko po kayo sa talatang ito, no? At tayo po'y manalangin muna. O dakilang Diyos, aming amang banal, salamat po ng marami na kahit po sa ganitong sitwasyon ay makapagbabahagi po ang ibang lingkod ng iyong salita. Dalayan ko, Panginoon, banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa amin sa gitan ng mga salita mo o ng katotohanan ng salita mo at ng talatang ito. Napakayaman. Maraming pong salamat, O Diyos, at tulungan mo ang bawat isa na maunawaan at maisabuhay ang mga aral na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, ito pong gospel ni Juan o Ebanghelyo ni Juan ay may mga 7 kangahangang pag-angkin ni Jesus, no? At mapapansin niyo, talakin na natin po yung ako ang tinapay ng buhay, I'm the living bread, no? Sa John 6:48. At I am the light of the world. Ito nga po yun. Actually, meron pa nga, di ba, yung the living water, Jesus the living water. Pagmat hindi na-specify talaga na I am the living water, but Jesus Christ was referred to the living water dun sa chapter 7. So, kaya nga, and then ako ang pintuan sa John 10:9, ako ang mabuting pastol sa John 10:11. Then may cross-reference po ito ng Psalms 23, no? The Good Shepherd. And then ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Ay mas kilala natin ito. At karamihan ay life verse ito, no? I am the way, the truth, and the life. At may sikat na awitin ito. Na ako ang puno ng ubas. Yan. Sa John 15:5. And then sa paggawa po ng gayong mga pahayag, inihayag ni Jesus pang maraming tungkol sa mundo, sa paligid natin. Tandaan natin, tayo po ay nakikipamayanan lang po dito. Sabi nga sa English, we are sojourners, no? At
yung buhay na ating kinagalawan ay alam ng Panginoon at lagi tayong sinusubaybayan at iniingatan. And then tungkol din sa kanyang sarili, sa ating Panginoon at kung ano ang kanyang iniaalok sa atin. So sa pag-aaral po na ito, ituon po natin ang ating pansin sa kanyang pag-angkin bilang ang liwanag ng sanlibutan o ng mundo. Katulad ng sa John 8:12 na ating tinatalakay ngayon, no? At marahil hindi nagkataon na ibinidyo ko ito during the night na madilim at napapansin nyo may liwanag. Kung walang liwanag, baka mas hindi kaaya-aya, no, ang aking pagre-record o pagme-message. At salamat sa liwanag na meron. Bagamat namamatay kapag hindi na natatapik yung screen, no? At ganun pa man, ganun kahalaga ang liwanag. At tandaan natin, ang Panginoon nung ito ay ang mundo o universe, no, ay nilikha. Ang una pong ibinigay ng Diyos ay liwanag sa creation day. So the first is light, no? So and then sabi nga sa Persian 5 verse 5 ng chapter 1, no, sinasabi doon na ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. At ginawa ni Jesus sa kabangyaman ng panahon na yon, no, na laging konektado nung panahon din ng dun sa pool of Bethsaida, and then ano pa yung isang pool na binanggit ng last message, I forgot, but may connection doon sa pag-aalay ng mga pari o ng pariseyo, connected doon sa panahon ng unang mga nung pagtungo ng mga unang henerasyon ng Israelita na mula sa Ehipsyo. At ang mga pari ay sumasalok sa pool na iyon at iniaalay sa altar at umiikot sila ng 7 beses. So ipinapakita doon ng panahon ni Moses ay gumawa ang Panginoon ng isang himala, ng isang bato ay bumulwak ng maraming tubig sa kalagitnaan ng disyerto. At sapagkat ang mga Israelita during that time ay umaangal kay Moses. At sabi nga doon halos patay na siya sa pagbato, no? Stoning to death, at umiiyak si Moses na lumalapit kay Yahweh. So ganon. So laging konektado. At sapagkat ito rin po ay sa panahon din ng piyesta ng tabernakulo. Okay? So ginawa ni Jesus ito sa kabangyaman ng templo, no? Sa loob ng templo, at bahagi po yan ng court of the women, hukuman, a court. Anyway, sa Tagalog ang court ay hukuman. Ito ay isang ground na kung saan doon lamang ang mga babae. So kung saan mayroong dalawang napakalaking gintong lampara, kung saan nakasabit ang napakaraming lampara nakasindi pagkatapos ng hain sa gabi. So marahil tuwing gabi sa panahon ng kapistahan ng tabernakulo, nagpapakalat ng kailang ningning, sinasabi sa buong lungsod. So dito niya ibinahagi ang pagsasabi na ako ang ilaw ng mundo o ng sanlibutan. Yeah, so yung lugar na yon during the night maliwanag because maraming mga lampara o maraming mga ilaw. At pinapalala din panahon ng mga Israelita mula sa pagkakalaya sa Ehipsyo. Sila po ay ginabayan ng pillar of clouds and pillar of fire. Yung pillar of fire, sa tuwing gabi, sila po ay ginagabayan upang kahit gabi ay makapaglalakbay pa rin sila hanggang sa matuntun nila yung lupang pangako na ipinangako ng
Panginoon. So, kaya during that time, talagang hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kasi kung walang pillar of fire na magbigay liwanag sa kanilang daraanan, marahil hindi sila mararating doon sa kanilang paroroonan at mahahabol sila ng kaaway o makukupkob. So, kaya nga napakahalaga po ng liwanag sa ating buhay, no? Especially spiritual aspect, because sabi nga doon sa unang sa mundong ito, no, ay puno ng kadiliman. Kaya nga po ang mga mananampalataya ni Kristo ay nakikipamanayanan lang po dito dahil hindi talaga ito ang ating tunay na lugar. Okay? Ang tunay na lugar po natin ay doon sa langit, na kung saan ang Diyos ay nagliliwanag, sapagkat siya ang Diyos ng liwanag. So habang sinusuri natin ang mga salita ni Jesus, mapapansin natin kung ano ang pinahiwatig tungkol sa mundong ating ginagalawan. Okay? So, una, there is darkness in the world. By the way, medyo ako'y sisipon dahil napakalamig po dito. I think 7 degree. Kagabi 7 Ewan ko ba ngayon ganun pa no? Ewan ko ba, lamig. Naninigas yung aking mapala. So, doon sana kami sa bahay, bagamat nakahiya naman dahil medyo maliit lang po yon, at yung may-ari ay nanonood ng kanilang TV. So nagpaalam kami na dito na lang kami sa labas. Kaya anyway, so there is darkness in the world. That's why we need the light. And metaphorically, no, Jesus Christ was referring to by that light. So inamit ng Diyos ang simbolismo na ito patungkol sa liwanag, at kabaliktaran nito ay ang kadiliman o darkness. So ginamit sa metaphorical na simbolo ng pagkakabalisa, pagdadalamhati, kaguluhan, kamangmangan at kamatayan sa panahon na ito. Parang ang mundo natin ay dumidilim, di ba? Kapag tayo ay nakakaranas ng mga bagay na ito. Subalit, huwag nating kalimutan na meron tayong Diyos ng liwanag. Yan po ay ating Panginoon Jesus. So makikita na diyan sa Isaiah, daming mga talatang ating mapagbabatayan. At pangalawa, ginamit sa makasag. Yan. Nandito po kami sa park kaya may mga ilan pang dumadaang sasakyan o motor. So ginamit sa makasagisag na moral ng kasamaan. Diba, naalala niyo siguro mga pelikulang Pilipino, pelikulang banyaga na patungkol sa kaaway o darkness, no? Ay tinutukoy diyan yung kasamaan, at specifically sino yung ng kasamaan, promotor, si Satanas. Naalala niyo siguro kung nakapanood kayo ng Panday, diba? Yung unang Panday, si Fernando Po Jr. So nababalot ng kadiliman yung panahon na yon. Buti na lang nandun sino ba yung pangalan ni Fernando Po Jr.? si Panday, no? May pangalan siya dun at it's a story na hindi naman siya totoo, pero may maganda yung pelikula, at nagkaroon nga ng mga sequel. Si Bong Revilla naman ngayon, Bong Revilla Jr. So anyway, was that referring to the darkness? It was referring to Satan and his demon. Kaya nga 'di ba, inallow ni Jesus Christ na siya ay maging prinsipe ng kadiliman, o ng prince of the air, referring to Satan, gagambala, no? Especially sa mga mananampalataya. Kaya lagi po nating ipanalangin na tayo po ay ilayo ng Panginoon sa masama. Doon sa Lord's Prayer, pansinin niyo po yung
masama, at yung sa English niya na yung evil, no? Ah, ay si Satan po ang tinutukoy doon. So makikita sa balita itong mga realidad ng kadiliman na ito after the symbolism, ang katotohanan ng kadiliman. So like yung mga nangyayaring digmaan, terrorism, last time sa Israel, yung pinagbabaril yung mga pamilya doon, kahit mga bata, kalungkot sobra, at mga sexual abuse o rape, ganyan, at mga kasakiman. So yan yung mga mga balitang tunay ngang nagpapakita ng kadiliman. Pangalawa, napapanood sa media, yung mga pornography, maruming pananalita, at iba-ibang mga bagay. Yan. At yung mga fake news kasama na siguro dyan kasi media eh. So, and then thirdly, nakararanas sa buhay ng mga ganitong kadiliman, like realidad ng pangangalunya o adultery. Last Sunday we tackled, no, about dun sa babaeng nangangalunya, no? Is either she was siya ay conniver or truly a adulterer woman. So, and then yung physical at na pang-aabuso at false religion. Yan. At iba pa. And fourthly, gaya ng inilarawan ni Apostol Pablo, marami ang lumalakad sa kadiliman. Sa Ephesians 4:17 to 19. Doon kita natin, under this is sa kawalang kabuluhan ng kanilang mga isip, futile of mind. So, hinayaan, katulad sa Romans 1:27, hinayaan ng Diyos ang kailang kawalang kabuluhan ng kanilang mga isip. Nagdidilim sa kanilang pagkakaintindi. Yan, kasi nga naman, mahirap makapag-isip ng maayos kung madilim ang iniisip, madilim ang kanilang sitwasyon. At alienated or parang hindi, paano natin sabihin ito, alienated sa buhay ng Diyos, walang kamuang-muang patungkol sa buhay ng Diyos o sa buhay na Diyos, no? Sabihin, kung siya man po ay mananampalataya, siya mismo tinakpan niya ang sarili niya upang makita ang Diyos. At kung siya man po ay hindi mananampalataya, ay malamang talagang wala siyang kamuang-muang patungkol sa buhay ng Diyos o sa buhay na Diyos. Mangmang dahil sa kabulagan ng kanilang puso at nakaraang pakiramdam, past feelings, at lustfulness, pinigay sa kahalayan, at paggawa ng lahat ng karumihan na may kasakiman. Kasi itong nasa parang naisip ka agad yung kurap, sa politika, maruming politika, para lamang makaupo sa pwesto dahil sakim sa pwesto, sa otoridad, sa kapangyarihan, gagawa ng karumihan sa eleksyon o sa anumang bagay para lamang makamtan yung kailang hinahangad. Kaya nakalulungkot po sa ating bansa, hindi naaalis po yan. Recently lang nabalitaan ko, ang magkakaroon ng vote buying daw ay doon pa sa pinakamababang level ng eleksyon o gobyerno, yung ating barangay level, no? Talamak daw ang vote buying dyan. Totoo po yan. Totoo niyan
yung mga dito na taga-probinsya, umuuwi pa doon sa kanilang mga probinsya para lang bumoto dahil kikita pa sila. Kikita pa sila ng malaki dahil nga bawat kandidato may ibinibigay. So kung ilang yung kandidatong yun, sasabihin lang sa kanilang bahay, o ilang kayo dyan? Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya iba kahit ang laki ng pamasahe na gagastusin pa uwi ng probinsya, sabi, bawi naman at tubo pa. Kaya Lord, nakakalungkot talaga dito sa ating bansa. Grabe. So ganun pa man, bagamat maaaring may iba't ibang antas ng kadiliman, kung saan matatagpuan ng mga tao ang kailang mga sarili kung sila ay nabubuhay sa mundo, kailangan nilang labanan ng kadiliman. Sa mga nasa kadiliman, nag-aalok si Jesus ng pag-asa. Kaya kung tayo po ay sinasabi natin wala na tayo sa kadiliman, tayo po ay magdala ng mga tao mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan ni Kristo. Kasi kung tayo po ay nasa kadiliman pa, ay hindi tayo makapagdadala ng mga tao patungo kay Kristo na liwanag ng mundong ito. So, tandaan po natin, tayo binago na. Kaya dapat unti-unti tayong nagliliwanag. Ayan. So, Jesus is the light of the world. Tandaan po natin. Jesus ang liwanag ng mundo. Sinabi daw una sa lahat, He is the light. Siya ang liwanag. Ang isang pag-aangkin ang ginagawa sa ibang bahagi ng ebanghelyo nito. Doon sa John 1:49, 1:4-9, sabi doon, He is the light. At si Jesus sa ibang pagkakataon ay pinapakita dito sa John 9:5, ang daming references that He is the light. He's not light, but He is the light. Ayan, kaiba po yun. Kaya kung sinasabing si Jesus ang liwanag, ayan, at hindi siya yung kasi may sasabi kasi na may sumasambat sa liwanag ginagawang Diyos ang liwanag. Hindi, yun ang tinutukoy ni Jesus dito. Hindi liwanag. Yung number 2 dito. Siya ang liwanag, hindi liwanag. Siya ang pinagmumulan ng liwanag. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Pinapahiwatig lang po niya lamang ang nagbibigay ng tunay ng liwanag. Yan, siya lamang. Kahit na siya lamang ang nagbibigay ng totoo at buhay na daan. At bilang liwanag, si Jesus ang bukal ng buhay. Yan. By the way, may sinasagutan po pala kayo. Nakalimutan ko. Tandaan niyo po sa point number 1, there is darkness in the world, may kadiliman sa mundo. And then the symbolism of darkness, the reality of darkness. Yan. Jesus the light of the world. Jesus ang liwanag ng mundo. He is the light. Yan. He is the light. And then bilang liwanag sa number 3, si Jesus ang bukal ng buhay. Siya po ang masaganang buhay. Sinasabi din sa John 10:10, buhay na kasiyasiya, buhay na masagana, spiritually speaking. Kahit ba tayo nakararanas ng hindi kasaganahan sa buhay, materially, financially, but it will overcome if we are masagana or pinagpapala spiritually. Tandaan po natin yan, sapagkat naroon po ang tunay na pagpapala. So lalo na yung buhay na walang hanggan na ating natamo, at ito ay hindi hanggang dito lamang, kundi tungo dun sa Panginoon. Kaya and then of the world, sabi doon, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hentil. So si Jesus ay naparito
Sabi nga niya, to fulfill the law and not to destroy. At yung law na yon, kung siya ang ating, sabi niya sa mga Hudyo, kung tunay niyong ituturo yan, ay magdadirect sa akin yan, no? At makikita niya na ako ang tagapagligtas at Diyos. Yan. And then, ang mga bagay niya ay inihula na ng mga propeta bago pa dumating si Kristo dito, no? At bago pa siya muling bumalik at muli siyang babalik, kaya nang inuutos ng kanyang mga apostol. Yan. So, kaya nga yung kanyang mga apostol nagpatuloy kahit na hindi na nila nakikita ang kanilang guro, ang kanilang rabbi, ang kanilang Panginoon, no? At sila'y nakinig at nanatili, no? Sa una, sabi ng Panginoon, pagbaba ng banal na Espiritu, no, ay hintayin ninyo. At afterward, nang dumating na ang banal na Espiritu, napasa kanila na, sila ay natili, nagsama-sama sa turo ng mga apostol, nagpabahag-bahagi at pipira-piraso ng tinapay at nananalangin sama-sama at binabahagi ang aral patungkol kay Kristo. So, bagamat tayo nasa mundong ito, hindi nangangulugan na tayo makasanlibutan. Ayan. Kaya nga dapat maging iba tayo. Dapat tayo ay makadiyos, no, sa pangilan ni Kristo. Kaya hindi tayo magagamit ng Panginoon sa pag-abot ng mga tao kahit na hindi mga Hudyo o ito ay mga Hintil. At tayo po ay kabilang doon. Kaya pasalamat tayo ng ang Ebanghelyo ni Kristo ay para sa lahat na, hindi lamang sa mga Hudyo. So, kaya nang iniutos ng kanyang mga apostol, kaya yung mga apostol niya patuloy, no, hanggang kamatayan ay ipinapangaral si Kristo. Pangalawa, of the world o ng mundong ito, magagamit ang lahat ng naniniwala, hindi ng ilang hinirang. So, sa lahat ng mga sumasampalataya na at sa mga sumusunod na kanino? Kay Jesus. Yan na po. Hindi na sa relihiyon, sa Judaismo, o ano po ang mga sekta, kundi kay Jesus lamang. So, napakagandang malaman na sa mundong ito, no, may kadiliman, ay maaari po tayo magkaroon ng liwanag ng buhay, no? Kaya minsan naalala natin, pag liwanag ng buhay, Meralco eh. Meralco. So, gamat gano'n ng parang praise o kasabihan, sa ating mga Kristiyano, tinutukoy diyan ay ang ating Panginoong Hesus. Kasi sa pamamagitan ni Jesucristo, ang liwanag ng mundo. Ngunit dapat natin ulitin na siya ang tunay na liwanag. Ayan. So, thirdly, for those who follow Him, para sa mga sumusunod sa Kanya. Si Jesus na liwanag ng mundo ay para sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya tandaan po natin, dito natin makikita kung tayo ay tunay na disipulo ni Kristo. Kaya sabi dito, by becoming His disciple. So, makikita ng pagiging Kanyang alagad. Yan. So, pansinin po natin yung connection ng pagsunod kay Jesus at ng pagiging disipulo. Ang disciple word ay nangangulugan na tagasunod at nag-aaral o mag-aaral. Kaya di ba si Jesus Christ, ang tawag ng kanyang mga unang mga alagad ay guro o teacher o rabbi sa Griego, which means teacher or guro, no, na aakay sa kanila, nagtuturo sa kanila upang sila ay maging katulad nila o katulad niya, rather, katulad ni Kristo. Ayan po ang ibig sabihin ng disciple, maging katulad ni Kristo. And malapit din ito sa discipline.
Kailangan din natin maging discipline. Yung disciple, malapit sa discipline yan eh. I-N-E na lang eh. Palitan lang, alisin lang yung E. Anyway, so, kaya, bilang mga Kristiyano, no, tanging ang sumusunod sa Kanya ang magkakaroon ng liwanag sa buhay. Yan. Kaya kung tayo po ay naghahangad na magliwanag ang ating buhay, no, sa kadilimang ito, sa mundong ito, ay kailangan nating sumunod. There is no such thing as Christian or professing Christian who do not follow Christ. Why? Because we are already with Him. No? Tayo ay sa Kanya na at tayo ay nagpahayag ng pagtiwala kay Kristo. No? Sa Diyos, magitan ni Kristo. Kaya't ang nagiging disipulo ng ating Panginoon, ang siya lamang makalalakad sa liwanag. No? Siya lamang makalalakad sa tunay na liwanag ng buhay. Kasi nga, ang tunay na disipulo ni Kristo ay tagasunod at nag-aaral ng salita niya at may desire na maging katulad niya. Okay? So, kaya dito po makita din natin paano nagiging disipulo ni Jesus ang isang tao. Una, nagsisimula po ito sa pananampalataya. Kaya kung tunay tayo sumampalataya kay Kristo, ay nagsimula na doon ang pagiging disciple natin. Probably, I assure that magkakaroon po tayo ng heart o ng heart's desire na matuto, na kilalanin si Kristo. At sumunod, no, sa kanyang mga salita. And by abiding His words. At kabilang dito, nakalimutan ko, yung pagiging katawagan na disipulo, tagasunod, ay yung sa Matthew 28:19, baptizing them in the name of the Father. Kabilang dito yung bautismo. Kaya nga yung baptism po ay part yan ng discipleship eh, hindi ng evangelism. So that's why Jesus Christ told His disciples that they go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey. Kaya ang discipleship without teaching is not discipleship at all. Kaya by abiding His words, sungitan lamang ng pagsunod sa Kanyang salita, tayo po ay tunay na Kanyang mga disciple. At tayo po ay naging tunay na mga disipulo niya o tagasunod. Kaya ang tanong, tayo ba ay tunay na Kanyang mga disciple? Meron ba tayong tunay na Kristo una sa ating puso, sa ating buhay? So habang nanatili tayo sa Kanyang mga salita, hindi lamang tayo lumalakad sa liwanag, tayo ay nagiging liwanag. Ayan, liwanag, di ba? Kaya tingnan yung paligid ko, ang dilim. Kaya pag pinatay ko yung madilim, di ba? So kailangan nating magliwanag. Ayan. Di ba? Mas nakikita tayo kapag nagliliwanag tayo. Ibig sabihin, mas nakikita si Kristo. Kasi siya yung liwanag. Di ba? He is the light of the world. Kaya maganda rin nangyaring ganito preaching natin sa gabi. Madilim, pero pag may ilaw na mas nakikita. So, by abiding His words, at habang nanatili tayo sa Kanyang salita, hindi lamang tayo lumalakad sa liwanag. Ito ay nagiging liwanag. Sinasalamin ang liwanag ni Kristo. Yan, tulad binanggit ko kanina. Pinatutunayan kung anong katanggap-tanggap. Inilalantad ang hindi. Katanggap-tanggap. Sa Ephesians 5:8-14. Nakita po natin yan. So tignan nyo lang po sa inyong mga talata, sa mga talata ng Biblia, Ephesians 5:8-14. At
hindi ko mailipat ito eh. Ito nga ay aking reference, aking copy. So, ang liwanag ng mundo na nagdadala ng kaluwalhatian sa ating Ama sa langit. Sa Matthew 5:14-16. Siya lamang po talaga. Wala na pong iba ang magpagdadala sa atin ng kaluwalhatian sa ating Ama sa langit, kundi si Kristo lamang. Kaya pagbabalik po niya, no, ay anggi tayo ng kanyang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya nga magkakaroon tayo ng malulhating katawan, no? Itong katawang na nabubulok ay mawawala na, kundi mapapalitan na ng malulhating katawan. At yung mga malulhating katawan na yon ang tutungo sa Ama, sapagkat wala na doong corrupted, no? Wala nang decayed, wala nang bagay na nabubulok, kundi pawang hindi na nabubulok. So, yun po mga kapatid. At bilang pagtatapos o conclusion, ay tayo po o kayo po ay hinahamon o tinatanong sa aspetong ito, sa aralin na ito, kung ikaw po ba ay nalilito, natitisod sa isang lubak ng dilim, no? Figuratively speaking, sabihin sa mga problema, bumibigay ka o nawawalan ka ng tiwala sa Diyos, sa mga pagsubok ay nalalaglag ka at nalalayo ka sa Panginoon, so nadidimlan ka ang iyong pananaw sa buhay, imbis na liwanagan ka ni Kristo, ay ikaw ay hindi mo pinaliliwanag o binibigyan ng liwanag si Kristo sa buhay mo. Kaya ayan po nangyayari. Pero gumagawa ang Panginoon sa iyong buhay. Tandaan mo yan kapatid. At sa iyo, kung di ka pa nananalig sa Panginoong Hesus, no? Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa bawat tao, no? Kaya isa pa, kung gumagawa ng gulo ang iyong buhay, sabi dito, lumapit kay Jesus. Siya ang liwanag ng mundong ito. Ibig sabihin, no, wala naman siguro ditong gustong lumakad sa dilim, di ba? Literally speaking, madilim, maglalakad ka. Do you think hindi ka madadapa o hindi ka matitisod, hindi ka mabubuhal? Mangangapa-ngapa ka. Ang hirap, kaya ang hirap maglakad sa dilim. So, ganun din sa buhay po natin. Kung nais po nating lumakad ng maayos, no, kumilos ng maayos, di tayo matiso, di tayo madapa, di tayo malito kung anong gagawin. Minsan kasi magdilim, di natin alam kung saan tayo lalakad, di natin alam kung saan tayo hahawak. So nakakalito. So nakakadulot ito ng kaguluhan sa ating buhay. So lumapit po kayo kay Jesus. Siya ang liwanag ng mundong ito. At sundin niyo po siya na magbibigay sa iyo ng liwanag ng buhay. At pangalawa, maaari kang maging liwanag sa ibang naglalakad sa kadiliman. Kung ikaw po ay lumalakad sa liwanag, ikaw po, I do believe, ay gagamitin ng Diyos na mag-akay, no, ng iba na lumakad sa kadiliman. Na kahit pa tayo ay nasa panahon ng pagsubok, no, o kadiliman ng buhay, pero kung tayo patuloy na nagtitiwala sa liwanag ng buhay kay Kristo, hindi po tayo makita ng dim o karimlan sa buhay na ito. Dahil alam po natin, ang umahawak sa atin ay ang dudulot ng liwanag sa buhay, si Kristo. So, habang sinasalamin mo ang liwanag ni Kristo sa iyong buhay, kapatid, kaibigan, tandaan po na natin ito, tandaan niyo po na maaari kang magliwanag, maging liwanag sa ibang naglalakad sa kadiliman.
Walang ibang gagamitin ng Panginoon kundi yaong mga nasa liwanag at hindi yaong nasa kadiliman. And habang nananatili ka sa kanyang mga turo at sumusunod sa kanyang doktrina, napakahalaga po na itong mga bagay na ito. Kasi kung wala tayo sa tamang turo at wala tayo sa tamang doktrina, lalo na yung mga basic doctrines about who Christ is, Christology, and other things, about pneumatology. One day, tuturo po natin yan. And by the way, nasa constitution po natin and bylaws. No? So, basahin nyo lang po lagi yon. May Tagalog translation pa po yan. Pag sa gayon, yung unti-unti ay pinapaliwanag o naggagawin kang liwanag ni Kristo sa iyong buhay at para sa ibang mga buhay. Kaya sa mundo ng kadiliman, kapatid, kaibigan, lumakad tayo sa liwanag niya na umaakay sa atin tungo sa masaganang buhay at higit sa lahat sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya maraming pong salamat sa inyo mga kapatid na patuloy tayong lumapit kay Kristo na liwanag ng buhay upang sa gayon magliwanag din tayo di lamang sa ating mga sarili pati sa iba, no? Katulad ng background ko ngayon, no? Parang pinasalamin nito ng ang paligid natin ay madilim, no? At isipin na lang natin sino yung mga kilala natin na nasa kadiliman pa, sabihin nasa mundo pa ito, nasa sanlibutan pa at hindi pa kita ng liwanag na dulot ni Kristo. So, ang kailangan po natin ay ibahagi ang liwanag na yon sa iba, kundi si Kristo lamang. Si Kristo ang siyang tunay na liwanag ng ating buhay. Maraming po salamat mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa patuloy tayong magtiwala sa Kanya. No? God bless us. See you on Wednesday. Pag-pray nyo po kami pag-uwi sa Tuesday. Maraming pong salamat sa inyo. At salamat din po sa pangunawa. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming mamang banal, maraming pong salamat. At dalayan namin na itong liwanag na ito, no, na dulot ni Kristo, na siya ang liwanag ng mundong ito, ay patuloy na sumaamin. Upang sa gayon, ay maging liwanag din kami sa iba. No? At maakay o may dala namin sila sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. See you, Sister Ayi.